Paglabas ng grocery ay agad kong namataan ang stall na nagbebenta ng fresh fruits. The green mangoes really look enticing kaya napalapit ako at pumili ng maganda. Habang nakasakay ng taxi ay naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko. Kumunot ang noo ko nang makitang may unknown number na nag-text. Baby Ashley, nasa Manila ako. Where can I find you? Ryan. Napangiti ako. Hiningi nga pala ni Ryan ang numero ko nung nagkita kami sa kasal ni Susan. In Makati. Ibinigay ko ang aking address. Tinawagan niya rin ako. Nalaman ko pang sa Manila pala siya nagstay muna. Kaya napagdesisyonan ko nang pumasok na bukas. Last day na rin naman ang convention. My contract includes the preparation for the convention. Gusto ko pa ring habulin ang dahilan kung bakit ako kinuha ng hotel. Bit-bit ang 3 plastic ay umakyat ako sa aking unit. Iniisip ko na rin ang lulutuin ko para sa tanghalian. Puro na lang pagkain ang naiisip ko. Hindi kayo lumobo ako? I don't mind though. As long as healthy si baby ay okay lang sa akin. Pagdating sa tapat ng unit ay inilapag ko muna ang mga plastic para mabuksan ang pinto. Nang makapasok ay sinipa ko na lang ito para lumapat. Ngunit pagharap ko ay halos mapatili ako nang makitang nakaupo sa sofa si Adam. Shit. May namura ako. Kung wala lang akong bit-bit ay napahawak na ako sa aking dibdib. Tinignan ko siyang muli. What the hell is he doing here? At paano siyang nakapasok dito? Sabi ko habang nabibingi sa kalabog ng dibdib ko. He didn't move. Nakasandal siya sa sofa at ang isang braso ay malayang nakahimlay sa ibabaw ng backrest nito. He looked so serious and I admit I missed him. Hinintay ko siyang magsalita pero may inilabas lang siya mula sa kanyang gilid na mga papel at inihagis sa lamisita. Kumunot ang aking noo. Kahit medyo malayo ay tinititigan ko ang inihagis niya. Nalamig ako na makitang booklet iyon. Yung booklet na ibinigay sa akin ng OB. Bakit at paanong napunta yun sa kanya? Pinaabot yan sa'yo ni Leonard. Naiwan mo raw sa sasakyan niya. Malamig niyang sabi. I swallowed hard. Tinignan ko siyang muli but his face remained the same. It was dark. Tinitigan niya ako ng matatalim. Ang pagdidilim ng kanyang muka ay tila nag-aapoy at sinisilaban ng aking pagkatao. Hindi ko kinaya kaya agad ako nag-iwas ng tingin. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong napalunok dahil sa kaba. Para akong bata na nahulihan na gumawa ng masama at natugis. Tumikim ako at humakbang papunta sa kusina. I tried to act normal as I could, para man lang mabawasan ang bilis ng takbo ng puso ko. Sana'y pinaabot mo na lang, kasi naman na sinadya mo pa ako dito. Malakas na boses kong sabi. Inilapag ko sa ibabaw ng lamesa ang mga plastic bag na bitbit at tumungo sa tauban ng baso para ipagtimpla siya ng juice. Ngunit namandama ko ang panlalamig at panginginig ng aking mga kamay. Gaano nakalayo ang alam niya. Dapat pala sinabihan ko si Sir Leonard na huwag ipagsabi. Damn it, I'm doomed. Pati ang paglalagay ng tubig at powder juice ay tila pinahihirapan ako. I felt so stupid, terrified, scared. Hindi ko siya naririnig na nagsalita, ngunit ang yabag ng kanyang sapatos ang aking naringgan. Mas lalong nagwala ang aking puso. Hindi ko siya nilungon kahit na alam kong malapit lang sa akin ang presensya niya. Kumain ka na ba? Magluluto pa lang ako. Normal kong tanong. Pilit kong pinatatatag ang aking postura at boses ngunit naalarma ako nang marinig ang kaluskos ng mga plastic. Simple kong nilingon ang mesang pinaglagakan ko ng mga pinamili ko and I was stunned when I saw him checking the feeding bottle I bought. Nanigas ang aking lalamunan na tila nilusob ako ng panlalamig sa buong katawan. Litong isip ay tumungo ako sa fridge at kumuha ng pwedeng ipakain sa Draculang ito. Tinatakot na niya ako ng husto. Binalikan ko ang pinagtimplahan ko at inayos ang juice pati na ang pagpapalaman ng sandwich para sa kanya. Libo-libong kaba ang pumapalibot sa kaibuturan ko. Ang kanyang pagiging tahimik ay mas lalong nakakabagabag sa akin. Wala ka bang trabaho ngayon? I ask, pero napatda ako nang maramdaman ng paggapang ng kanyang malaking kamay sa aking bewang. Napahinto ako sa aking ginagawa habang unti-unting nilulukob ako ng kanyang init.
He literally hugged me from behind. Mas lalong hindi ako nakakilos nang maramdaman ang kanyang mainit na hininga na tumatalbog sa aking leeg. "When are you gonna tell me?" He whispered. Kasabay nito ay ang napakamarahan niyang pag-haplos sa akong puson. Banayad at mabini niya iyong ginagawa sa akin. I swallowed. I even felt the tip of his nose caressing my neck so softly. Nakakaantok ang kanyang ginagawa, tila dinuduyan ako. Ang alin? Matatag kong tanong. Kahit na alam kong may alam siya, pero hanggat walang persahang pag-aakusa ay hindi ko ilalatag sa kanya ang akin. Ayoko mangyari na malalaman niyang buntis ulit ako. Tapos ano? Iiwan niya ang girlfriend niya at mapipilitang pakasalan ako para sa responsibilidad? Oo, assuming ako dahil nagawa na niya iyon dati, pero iba na ngayon. Noon, mahal niya ako. Ngayon hindi na. He even asked me to move on and end it with a closure. Kaso nag-init kaya eto, nabuntis ako. Everything felt surreal. Tama ba to? Okay ba to? Paano nangyari? Pero ang sigurado ko lang, mahal na mahal ko ang tatay ng anak ko. Hindi tumigil ang paghaplos ng kanyang kamay samantalang ang kanyang isang kamay ay biglang lumitaw sa aking kaliwa. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang hawak niya at pinakita sa akin ng papel ng result sa check-up ko kung saan nakastaple ang 2 litrato ng aking ultrasound. Nabitawan ko ang hawak na kutsara at hinablot ang papel. Hinarap ko siya kaya bahagya siyang napaatras. Naginit ang aking muka pero kasabay nito ay ang pagbuhos ng inis at pagkairita. Pinakalaman mong gamit ko? Usig ko sa kanya. Matalim ko siyang tiningnan but he didn't move or even flinch a bit. Wala kang balak sabihin sa akin? Malamig at may halong galit niyang tanong. Nainis ako. So what? Yun ang gusto ko isang bulat sa madilim niyang mukha. Ano naman sa'yo? Feeling mo sa'yo to? Hindi ko alam kung saan ko nahango iyon pero dumulas na lang sa dila ko. Siguro ay dala na rin ang pagkainis. Umigting ang kanyang panga at kumuyom ang kanyang kamao. Pakiramdam ko, nakapagpalabas ako ng pain at nagising ko ang tigre. Suddenly, I wanted to bring back what I had said. That's mine. Mariin at sigurado niyang sabi sa akin. You were so tight when I claimed you again. And I am the only man who can be inside your body, Ashley Nicole. I mentally gasped when he voiced out those words. Halos malaka ang mga mata ko dahil sa salita niyang mapang-angkin. Deep inside my heart, nakaramdam ako ng saya dahil sa sinabi niya. I might be conclude in an action that he may be still mine. But then, he's right. He is the only man I sleep with. He's the only one at wala akong ideya na maaari niya pa iyong malaman. Shit, hindi ko siya sinagot ngunit matalim ang titig ko sa kanya. Iniwan ko siya sa kusina at tumungo sa kwarto para itago ang resultang pinakaalaman niya. Ramdam na ramdam ko ang pagkalambag ng puso ko. I can't even properly cover up my things. So with a grated teeth, halos ibalipag ko na ang maleta ko. Ashley Nicole! Galit na tawag niya mula sa pinto ng kwarto. Nanigas ang aking lalamunan. Naginit ang aking mga mata kasunod ang pagbalong ng luha nito. Padabog kong itinigil ang ginagawa at matapang ko siyang hinarap. Yes! I am pregnant! Yan ba gusto mong malaman? Oo na! Buntis ako't ikaw ang ama! At wala akong planong magpaako sa iyo! Hindi ko na naiwasan ang inis at iritasyon kaya nasagawan ko siya. But then, I don't care. Umakbang siya papalapit sa akin kasabay ang matalim niyang tingin. His jaw clenched so dangerously and I flinched with it. Sa akin mo dapat sinabi na buntis ka kaysa sa ibang tao ko pa naalaman. At wala kang balak sabihin sa akin? Bakit? Bumulusok ang kirot sa aking dibdib nang maramdaman ang pait sa kanyang boses. He lowered his voice. He was guarded. I bit my lower lip. My lips were shaking and a tears rolled from my eyes. Agad ko iyong pinalis. Tulad ng sabi ko, hindi ako maghahabol at magpapaako sa iyo. Kaya kong buhayin ang anak ko at ayokong isipin ng mama mo na desperado ako sa pera niyo. Kaya nagpabuntis na naman ako sa iyo. And we're over. I don't know if I sounded bitter. All I knew is it was true. Tinatigan niya lang ako. I can't even stand his stares. May karapatan siya magalit sa akin dahil sa plano kong gawin. Kaya lang natatakot akong mawalan ulit. Pakiramdam ko nagsisikip na ang dibdib ko dahil sa pagpipigil ng luha.
Hanggat maaari ay ayokong sumabog sa galit. I'm worried for my second pregnancy but our situation is a trigger. Humigop ako ng hangin at yumuko. Don't make it hard for me, Adam. Hindi ko naman ipagdadamot sa iyong bata. Ayoko ring makapanira ng relasyon at pamilya. Ang gusto ko lang, layuan mo muna ako. Don't make it hard for me. Hindi siya nagsalita. Hindi ko rin siya tinignan pa. Baka mas kumalma ako kung aalis na siya. Pinunasan ko ang luha ko. Sorry baby. Talagang nahihirapan lang sa mommy. Stop crying. Marahan niyang sabi. Hindi pa rin ako nag-aangat ng tingin sa kanya pero tila nag-trigger pa iyon para bumuhos pa ang luha ko. I didn't see it coming. Nabigla niya akong hinatak at niyakap ng mahigpit. He softly rested my head on his chest. Naiwan ang kanyang kamay sa likod ng aking ulo. And suddenly, I felt peace. Napahigbi pa ako. Para bang kinakalma niya ako pero mas naiiyak lang ako habang yakap niya. Hush now. Tahan na. Mararamdaman din niya ni baby. Bulong niya sa akin. I know kaya para saan ako'y pinakalma kong aking sarili. Ilang minuto kami sa ganoong posisyon nang hindi nagsasalita. Nang maglaon ay pinaupo niya ako sa kama at ikinuha na isang baso ng tubig. Ang sabi niya ay magpahinga daw muna ako at siya na ang bahala sa tanghalian ko. Dala na rin ang pagod ay hinatak ako ng antok. Pasado alauna nang nagising ako. Gumaan ang pakiramdam ko dahil sa pagtulog. Napahawak ako sa akin siya nang naramdaman ng gutom. Kaya nagsuklay lang ako at saka lumabas ng kwarto. Paglabas ko ay walang tao sa sala pero may naririnig akong kaluskos mula sa kusina kaya dumiretso na ako doon. Naabutan ko si Adam na naghahain at inilalapag ang 2 plato. Ang kanyang itim na long sleeves ay nakatiklop na hanggang sa kanyang siko. Nakabukas na din ang 2 botones malapit sa leeg. He stayed kahit lagpas na ang tanghalian. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Gigisingin na sana kita eh. Maupo ka na. Sabi niya. Tumalikod siya at may kinuhang mangkok sa counter island at inilapag niya iyon sa mesa katabi ng kanin. Lumapit ako at sinilip iyon. Gulay ang niluto ko. Mas makabubuti yun sa'yo. Nilagyan ko rin ng tokwa iyan kaya kainin mo iyon. Sabi pa niya habang pinaghihila ako ng upuan. Tumango na lamang ako sa kanya at nagsimulang kumain. Tahimik namin pinagsaluhan ang niluto niya. He even filled me fruits. Kahit hirap sa pagtatalop ay sinigurado niyang makakakain ako noon. Just like the old times when he knew that I was pregnant. Sobrang maalaga at halos buhatin na ako sa paglalakad. At least mayroong hindi nagbago. Hindi ka pa uuwi? Umupo ako sa sofa. Samantalang siya ay nagpunta sa balcony. Hawak ang phone niya. Nalingon niya ako. Mamaya pa. Sabi niya at tiningnan muli ang hawak niya. At dahil parang wala pa siyang balak umuwi, ay binuksan ko na lang ang TV. Doon ko na lang itinuon ang mga mata ko. Paminsan-minsan ay nilulungon ko siya at palagi ko naaabutan na may kausap sa phone. Ilang sandali pa ay lumabas na siya ng balcony. He's again talking to someone over the phone. Sinundan ko pa siya ng tingin nang dumaan sa harapan ko. Kumunot ang noo ko nang tinungo niya ang pintuan. Kung uuwi na siya, sana man lang ay nagpaalam siya sa akin. Ibinaba niya ang phone at binuksan ang pinto. I heard him talking with someone at ilang saglit pa ay niluwagan niya ang pinto. Nagpapasok ng tao. Napatuwid ako ng upo dahil sa pinapasok niyang lalaking namumuti na ang buhok. He's wearing a white polo at may hawak na attache case, smiling widely at Adam. Ayos to ah, hindi man lang pinaabiso na may darating na tao. Nagtatawanan silang dalawa habang papalapit sa aking pwesto. Kaya naman ay agad kong hininaan ang volume ng TV. The old man looked at me and smiled. Ninitaan ko siya pabalik at napatayo ako nang iabot niya sa akin ang kanyang kamay. Good afternoon, Miss Montes. Bati niya. Good afternoon po. Magalang kong sabi. Tinabihan ako ni Adam at saka kinuha ang remote para patayin ang TV. Pasensya na at natagalan ako. Sabi pa ng matanda. Kumunot ang noo ko dahil sa akin pa siya nakatingin. Maupo ka, attorney. Sabi ni Adam. Napatingin ako sa kanya. Ewan ko pero bigla akong ginapangan ng kaba. Nagpapunta siya ng attorney? Bakit? Para sa baby? Sa custody? Gusto ba niya ipamukha sa akin ang karapatan niya? Nalingon niya ako at tinawakan sa siko para paupuin. Halatang tinititigan ko siya pero tila hindi niya iyon alintana. Medyo natagalan ako dahil biglaan ang pagtawag mo. Mr. Baliaga,
And you said you want it this afternoon. Nagtataka nga ako kung bakit ka nagmamadali eh. Pero nang makita ko siya, ang naisip ko na lang, ayaw mong maagawan na. Sabi niya sabay tawa. Inilabas niya ang laman ng kanyang attache case nang nakangiti. Iniabot niya iyon kay Adam. Pero man yun na lang ang kulang. Kinuha niya iyon at binasa. Tinignan ko iyon at nanlaki ang mga mata ko nang makitang marriage certificate iyon. And I saw my name and his name on it. My mouth dropped as I looking at him sign that paper. Hindi ako nakakilos sa gulat. Nang matapos pa siya ay iniabot niya iyon sa akin. He looked at me. Sign it. Utos niya. Tinignan ko siya. I can't believe this. This is a marriage certificate. At kung mag-utos, akala mo ba'y wala lang sa kanya ang pagpapatali niya? Mahigpit ang hawak ko sa ballpen habang tahimik lang na pinapakinggan ang pag-uusap ni na Attorney Gozon at Adam. Nanginginig ang aking labi. I couldn't even say a word because I was terrified that it might throw back at me. Pinapaliwanag na lang ni Attorney Gozon ang susunod na mangyayari pagkatapos na magkapirmahan. Ngunit base sa certificate na ito, we legally married. Walang anumang seremonya o kahit civil man lang. Basta nagkapirmahan lang ng papel. Ngayon ay mag-asawa na kami. Hindi niya man lang ako hinayaan na umapela. He gripped me too tight. Nag-angat lang ako ng tingin nang tumayo na sina Adam. Kinuha na rin ni Attorney Gozon ang kanyang attache case. Tumayo na rin ako bilang paggalang sa kanya. O paano? Alis na ako. Marami pa ako naiwan trabaho sa opisina. Sumunod ako kay Adam hanggang sa pintuan. Hinarap niya si Attorney at kinamayan. Salamat, Attorney. He firmly said. The attorney immediately smiled at him and shook his hand. No problem, Mr. Valiaga. Tumawag ka lang. He turned his gaze at me and gave me a smile. Nice to meet you, Mrs. Valiaga. Sa susunod niya sa simbahan na. He laughed. Parang kidlat ay tinamaan ako nang gumapang ang kaba sa aking dibdib. Hindi ako kaagad nakahuma lalo pat nakatingin din sa akin sa Adam. Ngunit sa huli hilaw ng ngiti lang ang napaunlakan ko sa matanda. Sige na. Anya at saka tinapik sa balikat sa Adam. Before he closes the door, I heard him say something at him. Hindi ko na yun naintindihan pa hanggang sa tinalikuran ko na lang siya. The anger I've been keeping exploded in my head. What the hell had just happened? I signed the marriage certificate without confronting him. I was screwed up big time. Shit. Bumalik ako sa sala ko at tumalukip-kip, waiting for him to expand my knowledge. Lumapit nga siya sa akin pero dinaanan lang ako. Pumasok sa kwarto. Kumunot ang noo ko. Napakahumi niya. Ilang segundo lang ay lumabas na siya ulit ng kwarto ko. Pero sa pagkakataong ito ay nilabas na niya ang maleta ko at ang aking sling bag. Napaawang ang labi ko sa gulat. I unclasped my arms and looked at him ridiculously. Anong ginagawa mo? Why does he keep pestering me? But certainly, he looked at me like he was not a bit disturbed from me. Mag-ayos ka na. Bakit na dito sa France? Lilipat ka na sa akin. What? At sino naman nagsabi sa'yo? His eyebrows arched at me. Ako. Asawa mo na ako at sayod sa gusto mo. Titira ka na sa bahay ko. Get up and change. Uuwi na tayo, Ashley Nicole. He authoritative said to me. Pagkababa ko mula sa sasakyan niya ay agad niya akong hinawakan sa aking bewang. Naiinis ako sa kanya kaya hinawi ko ang kamay niya pero peste talaga siya at kinuha naman ang kamay ko. Saka hinatak papasok sa bahay niya. Mula nang sinabi niyang lilipat na ako sa kanya ay parang wala siyang narinig sa pagtanggi ko. Dumating si Franz at ibinigay ang maleta at ilang gamit ko. Ang mga bago kong bili na grocery ay pinabitbit din niya. He made me unspoken until he dragged me out of his unit. Damn it. Dahil hila niya ako papasok ng bahay niya ay lingon na lang ang naigawad ko kina Franz habang ibinababa ang maleta ko. Magandang gabi po, Sir Adam. A soft-spoken woman welcomed me. Tinignan ko siya nang huminto kami ni Adam sa paglalakad. She was wearing a partnered blue uniform, yung parang katulad na isinusuot ng mga nurse sa ER. Her hair was cleanly rolled up on her head. At ang nakaagaw ng pansin sa akin ay ang matamis niyang ngiti at nagniningning na mga mata habang nakatunghay kay Adam. Napangisi na lang ako nang mapagtanto ang pagtatangi niya sa Dracula niyang boss. Luisa, pagkapasok ni Franz ng mga maleta sa kwarto,
Pakiayos na rin yun sa closet. Mas lalong sumigaw ang ningning sa mga mata ni Luisa. Luisa? Gusto ko na sanang pumihit ng tawa pero nagpigil lang ako. Lalo pat nahuli ako ni Adam sa ganoong sitwasyon. Tumikim ako nang mapuna ang pagkunot ng noo niya. Nagugutom ka na ba? Marahan niyang tanong sa akin. Tila ingat na ingat ang kanyang tono. Gumapang ang kaba sa akin dibdib nang marahan niyang pinisil ang kamay ko. Nag-init agad ang pisngi ko. Ayos lang ako. Kahit na ano? Mangga, saging, pakwan. Sabihin mo lang sa akin, bibili ako. Malambing niyang sabi sa akin. Ang tingin niya ay tila dulo ng apoy at nakakapaso na. Iniiwas ko ang mga mata ko. Napatingin ako kay Luisa na ngayon ay nalusaw na ang ngiti. Napanguso ako. She was really look so obvious. I'm not really that starving kaya umiling na lang ako. Okay lang ako. Ako na lang mag-aayos ng gamit ko. Sabi ko na lang para makaiwas na sa kanya. I'm a little too uneasy with him. Ang lahat ay parang kay bilis-bilis. He heaved out a sigh and turned to her. Sinabihan niya ito ng mga gagawin bago niya ako hinila paakyat sa engrande niyang hagdanan. I fantasized the modern design of his home. This is too big for him. Ang buong second floor ay puti ang pintura. Napakalinis tingnan nito at maaliwalas. Ang salamin na pinto na naghahati sa balcony ay nakakaenggan yung puntahan. Pero nang hinila niya ako sa isang hallway ay nawala na ang view ng balcony. 3 silid pa ang dinaanan namin bago marating ang sinasabi niyang kwarto. Kwarto niya ba ito? O para sa akin lang? He didn't let go of my hand hanggang sa may sara ang pinto. Ngunit ang malamig na hangin mula sa kanyang aircon ay agad na bumalot sa aking balat. Nang mapagmasdan ko ang kwarto ay namangha ako. Agad kong nagustuhan ang sahig na gawa sa plywood. Ang kintab at Pinoy na Pinoy ang dating. Kahit patay siguro ang aircon ay presko pa rin dahil sa may sarili din itong balcony na nahaharangan lamang ng glass door. Even the huge bed was enticing. Ang ganda. Lalapitan ko na sana ang balkonahe nang bigla akong hilahin ni Adam sa aking kamay at siniil ng malalim na halik. He abruptly snaked in his strong arm on my waist and held my cheek to hold me better. Hindi ako kaagad nakagalaw dahil sa gulat. I felt his hot lips claiming every part of my mouth. Nalukob ang sistema ko sa paraan ng kanyang paghalik. Ipinikit ko ang aking mga mata at tinugon ang marahas niyang pag-angkin sa aking labi. I immediately felt the raging heat in my system. Naramdaman ko na lang na iniatras niya ako ng dahan-dahan habang hinahalikan. He was so fast. Mapupusok at nagmamadali ang bawat niyang hagod sa aking labi. Nag-iinit ako at halos ikahiya ko iyon. Ang tanging tunog na bumabalot sa akin pandinig ay ang bawat paglapat ng mga labi namin at mga impit na daing sa bawat sulok ng kwartong ito. I was about to gasp for an air ngunit maingat niya akong inihiga sa kama at agad na dinag-anan. I was surprised. His kisses went down to my neck. He stopped from kissing me and roughly nibbled my ear. Kanina ko pa gustong halikan ka. He whispered and smoothly resumed his kisses. Nawala na ako ng sasabihin. Naging alipin ako ng mapusok niyang pag-angkin sa akin. Ngunit may hinangkatok ang nagpagising sa akin. Napatingin agad ako sa pinto. Adang, may tao. Sabi ko, pinilit ko pang ayusin ang boses ko pero nauwi pa rin sa bulong. Nilungon ko pa mula sa aking leeg si Adam na binubusog ang sarili sa paghalik sa ibabaw nito. Inilihis pa niyang aking damit pero patuloy pa rin ang pagkatok na siyang nagpapabalik sa ulirat ko. Pinilit kong hilahin si Adam para humiwalay sa akin. Adam, may tao nga. Protesta ko. Inangat niya ang kanyang mga mata sa akin. His sleepy eyes welcomed me. Tom, he cursed bago niya inayos ang damit ko. Halatang nainis pa. Nang bumangon ay saka ko lang nakita ang pagsara niya muli ng kanyang zipper at belt. Naginit ang mukha ko na makitang nabuksan na niya pala iyon nang hindi ko naramdaman. He was so fast, literally. Bumangon din ako at inayos ang buhok. Napatingin ako sa balcony. Ang liwanag pa sa labas pero heto kami at... Damn it. Nilungon pa niya ako ulit bago tumungo sa pintuan. Nakasimangot siya sa akin. I bit my lip when I felt the butterflies in my stomach. Baka magsungit si Dracula. He opened the door. What? I can't help but to bit my lip even more.
Ang sungit nga talaga at halos pasinghala ang ginawat niya sa kumatok. Tumayo ako para pigilan ang pagsusungit niya. Wala pa namang kamuwang-muwang kung sino man yung kumakatok. President, yung mga maleta po ni Ma'am Ashley. It was friends. Lumapit pa ako para makapagpasalamat. Naluwagan ni Adam ang pinto pagkatapos bumuntong hininga. He let Franz in buhat ang maleta ko. Ipinasok niya yun sa suri ko ay walk-in closet. I turned my gaze at Adam and I almost regret that I did that because his blazing eyes are piercing me. Ibinalik ko na lang tuloy ang tingin sa lumabas na si Franz. Thank you, Franz. Nakangiting sabi ko. Alanganan naman niya akong tiningnan at tumango. May sinabi pa sa kanya si Adam bago tuluyang isinarang muli ang pinto. Dumagundong na naman ang dibdib ko. Nalingon niya ako but his eyes seems like a hungry wild animal. I couldn't even stand to look at it. Unti-unti siya lumapit sa akin pero ako hindi na mapakali. Tumikim ako nang nasa harapan ko na siya, but I almost flinched when he tucked in my hair strands behind my ears. He stepped nearer na halos ikabaliw na ng sistema ko. Hindi ka ba magpapaliwanag? My words stuttered. Uminit ang pisngi ko sa kahihiyan. He softly combed my hair using his fingers. For what? He huskily asked. Inangat ko ang tingin sa kanya, giving him a unbelievable stare but I can't even reach it. Don. Anong for what, Adam? Nagpatawag ka ng abogado at pinapirma mo ako ng marriage contract tapos hindi mo mala ako tinanong kung papayag ako? I sounded like I'm nogging but I dismissed to acknowledge it. Hinawakan niya ako sa aking bawang at tila hindi iniintindihan sinabi ko. Inilubog pa niya ang kanyang mukha sa aking leeg. His hands were making wonders. Akala mo ba matatapos ang problema dahil sa ginawa mo? You're just making it worse. Hindi pinaghandaan at hindi pinag-isipan. He dug deeper on my neck. Doon ako na-conscious sa kanya. Adam, I am rotting. Warning ko sa kanya. Go on, I'm listening. Sabi niya, ngunit naramdaman ko naman ang mabining niyang pagsamyo sa aking leeg kaya nawala na rin ako sa focus. I cleared my throat. Naiinis ako. Dagdag ko pa. He stopped and looked at me with a smirk written on his lips. Nakakunot pa ang kanyang noo. You are? Aniya, matalim ko siyang tiningnan. Was he making fun of me? Oo. Malamig kong sabi. But what the hell? He even smiled. Anong gusto mong gawin natin? Ang aking matalim na tingin ay nauwi sa irap. Nagugutom na ako, tabi. Singhal ko, sabay kuha sa phone ko at dumiretso ng labas sa kwarto. I even heard him chuckled. Nainis na ako, panay panghalik. Akala mo laro-laro lang lahat sa kanya. Ang murmured habang tinatahak ang hallway papunta sa hagdanan. Napatingin ako sa phone ko nang tumunog ito. Isang mensahe mula kay Ryan. Baby Ashley, magkita tayo dito sa restaurant ng Manila Palace. Just call me kung ano oras. I really miss you, baby. I'll text you tomorrow pagdating ko sa hotel. Ryan. Nakangiti ako habang tinetext si Ryan. Namiss ko talaga siya. Nang makita ko siya ulit sa kasal ni Susan, para ako nakauwi sa tirahan ko. Wala na yung panghahangad at pagpapantasya ko sa kanya. We remain friends and I'm so happy that he stayed the same way. Tumungo ako sa kusina nang makaamoy ng mabangong pagkain. I think my baby is a little grumpy. I entirely erased his father's images and walked into the kitchen. Doon ay naabutan ko nga si Luisa na nasa harap ng kalan. Napakagat ako sa labi ko at inilagay ang mga kamay ko sa aking likod. Ang bango ng niluluto niya. I almost wanted to dip my finger and taste what she's cooking. Patay gutom lang ang ora ko. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya. Napansin ko rin ang hilera ng mga nagayat na gulay sa counter island. Mukhang ang dami niyang lulutuin. And she was too busy to notice me stand beside her. Hi. I softly greeted her. At na-surprise, she flinched a bit at rumehistro kaagad ang gulat sa kanyang muka. Nginitaan ko siya. Kaya pala ma'am, may kailangan po ba kayo? Magaling niyang sabi sa akin. Ibinalik niya ang tingin sa kaldero at tinakpan nito. Spaghetti sauce ba yan? Usisa ko. Sobrang bango kasi at natatakam ako. Nagpunan siya ng kamay bago humarap sa akin. Opo, ma'am. Ang sabi kasi ni Sir Adam magluto ng marami para sa inyo po.
She silently said. Kumunot ang noo ko. Marami para sa akin? Ano to, lamon lang? Talaga? Tumungo siya at tumungo sa counter island. Ipinagpatuloy ang paghihiwa ng karne. Gusto mo tulungan kita? Pwede din ako magluto. Tiningnan ko ang ibang gulay na hindi pa natatalupan ngunit agad naman niyang hinila ang basket. I look at her. Huwag na po ma'am. Ako na lang po at baka mapagalitan pa ako ni Adam. Sir Adam, magpahinga na lang po kayo. Sabi niya. Panandalian ako napatitig sa kanya. She looks weird. I caught off guard up when she acknowledged him at his first name. I don't want to be rude but when I clearly scanned Luisa, maganda siya. Makinis ang balat at pino kung kumilos. If I'm going to have a chit-chat with her, ang una kong tatanungin ay kung bakit dito siya napunta. Don't get me wrong pero she was not fit for this position and my heart got stuck that maybe Adam wants her because she's pretty. I stand with the thought. Ngunit ilang saglit lang ay tumikim ako, gaining my consciousness on the other hand. She continued cutting. Sige, pero may tinapay ba kayo? Nagugutom na kasi ako eh. I said in a friendly tone, kahit na parang may nagbabara sa aking lalamunan. Nagangat siya ng tingin sa akin at tumango. Meron po, sabi niya at saka tumungo sa stante.